Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, binabati ko kayo lahat mula sa panibagong araw na isang mahigpit na yakap. Kamusta, respeto, pagmamahal? Sige, kunan mo yung yam-yam. Ulan, anong nangyari sa akin? Nung malaman ninyong nag-video ako, nagwala kayong lahat. Carlos, Asil, Alex, Hector, mga leon ko kayo. O, kunan mo si Carlos, tingnan mo si Carlos. Tindig na leon. Grabe ano ko, parang Italianong semental. Mga kaibigan, ang ganda ng panahon na yun. Sobrang init talaga. Sobrang init na yun. Senyalis doon ang paparating ng malakas na ulan. Ako naman, abala ako sa mga anak ko. Nagluto ako ng pagkain para sa kanila. Pinakuluan namin ng pagkain sa kaldero. Ayan na naman si Collagen Typhoon, abala sa trabaho. Matagal-tagal na rin kaming hindi gumagawa ng collagen, kaya sabi ko ngayon, maghanda ulit ako ng collagen para sa mga anak. Mamaya ilalabas ko na si Nora na ngayon ay nasa kulungan. Huli ko siyang pinagsama kay Hector Baba. Ayos ba? Ngayon, dadalhin ulit natin si Nora sa tabi ni Hector. Hector Baba! Ang tapang mo talaga. Hector Baba ang tawag namin. Sa wakas, naging tatay ka na pare. Astig ka pare. Wapo kong anak, saludo ko sa karisma mo. Si Hector Baba naging tunay na tatay na. Ngayon nakan-iti na siya, kita mo? Masaya ka na ngayon, anak. Tunay naman dirigma, yung video ng mga anak ni Hector ang huli kong gagawin. Pero wala pa sa 7,000 likes, kaya hinihintay ko pa. Bigyan nyo ng maraming likes ang video na to. Ipakita ko rin sa inyo mga anak ni Hector Baba. Tawagin si Hector at bigyan siya ng like. Guwapo at astig kong anak. Dadalhin natin siya sa bahay, ngayon ko lang naalala. Makikita rin natin siya ron. Hoy, Carlos. Anak, ano ba yan silos mo ha? Halika, lumapit ka, halika. Halika, yakat tayo. Asil, anak, bakit ka nagsisilos? Hindi ba ako kayang i-share na anak ko ha? Hindi ba niya ako kayang i-share? Nagsiselos ba siya kay Hector? Kapag may ibang asong inaplos, nagsiselos agad. Kung iuwi mo si Carlos, siguradong magulo ang bahay. Kapag umabot ng 10,000 likes ang video na to, pangako, iuwi ko si Carlos. Pero anak, baka gibain mo ang bahay. Yung ref, sofa, at anak, siguradong babaliktarin mo lahat. Ha? Pag nakita ka ng tao, iiwas sila. Astig ka talaga anak, ang galing mo. Pakiusap ko lang sa inyo mga kaibigan, bago tayo magsimula sa video, huwag nyo naman akong bigyan. Pagbigyan nyo naman ako, pakilike ang video na ito para masuportahan ako. Kung mag-subscribe at mag-komento kayo, matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang mga like at komento ninyo. Huwag kayong tamarin, pagbigyan nyo naman ako. Uy Marla, nasira na naman ba ang tali mo anak? Ayusin muna natin ang tali ni Marla ay ang tanda na ng anak kong babae. Nahihirapan na rin siya maglakad ngayon. Marla, Reyna ko. Diyos ko, bigyan mo po ng mahaba at malusog na buhay ang mga anak namin. Tara, ipakita natin pagkain natin. Dede, saan ka pupunta, anak? Ha? Dede, saan ka pupunta, Dede? Pilyong, Dede. Sandali, puro putik ka na. Huwag mo akong madumihan. Pinakawalan ko na rin si Dede na parang leon para makapaglakad-lakad siya ng maayos. Habang maaraw pa ang panahon, sandali lang, Dede. Dede, halika, anak, halika. Hindi mo naman kinukuha ang opinion namin. Diretso ka na lang. Teka, gawin mo muna ito. Tingnan mo, halika. Kuhanan mo si Kaplan at Marla habang nakahiga, ang ganda nila. Si Marla, kasama nga po, nagpapaaraw sila. Marami yun, kaya masaya ang mga anak natin. Salamat sa Diyos. Sana ganito na lang palagi, ang pinakamasama nating araw. Kapag masaya ang mga anak natin, masaya rin ako. Dede, ano ginagawa mo dyan, anak? Pasok ka lang ng pasok. Tingnan mo rin tandang ko, parang Leo ng Anadolu. Naku, mamamatay ako sa'yo. Sandali, pati manok ba nandun din? Manok, anong ginagawa mo dito Palihim ka bang pumunta para kainin ang mga manok, ang pilyo mo? Ngayon, sige nga, ipakita mo sa amin ang pagkain natin. Ipakita natin ang pagkain. Sige, buksan mo na. Nagpakulo ako ng masarap na pagkain para sa mga anak natin, mga kaibigan. Aba. Mas mainit pa. Mayroon tayong 2 hanggang 3 kilo ng manok. Ito! Allah, mashallah. Hati natin ito at ibibigay sa mga anak natin. Para lang ito sa maliliit na tuta. Salamat sa Diyos, maayos din sila. Medyo mas musigle sila ngayon. Mamaya, pagkatapos sa ilang oras, dadalhin ulit namin sila sa veterinaryo. May operasyon din si Ares, ipapakita ko mamaya. Bunjuk, ang kulit at pasaway mo talaga. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Upo ako dito, ayos ba? May hawak kong telepono, may tinitingnan ako. Tapos si Bunjuk lumalapit at kinakagat yung sweater ko sa gilid ng ganito. Si Bunchuk hindi na parang kambing, kundi parang aso na talaga kung umasta. Parang aso na ang tapang kong anak. Gwapo ko, hindi siya tumatakas. Kambing ba siya?
Kapag pinakain mo ng ganito ang kambing, nagiging tapat at parang aso sila. Nagiging kaibigan mo rin. 'Di ba? Kumikilos siya na parang aso. Kailangan dalhin si Bunchuk sa bahay. Si Bunchuk na lang ang kulang sa bahay. Tara, lumabas naman tayo sandali. Dede, gusto mo ba ang bagong lugar natin? Sabi ko na, baka may aso dito. Dede, anak, bubuksan ko ng pinto. Bismillah. Si Dede biglang na-excite. Bakit kaya ganun? Sana walang aso para makaupo ako ng maayos. Bakit kaya nagalit si Dede? Parang may nakita siyang kinagalit. Nakakita kaya siya ng ahas. Halika, bilisan mo. Dede, halika. May nakita si Dede, mga kaibigan. Teka, tilan ko ako anong nakita niya. Aha, ano yun? Dede, anong nangyari? Dede, anong nangyari anak? May nahuli ka ba? Ha? Teacher. Wala namang anuman doon. Tumataho lang siya sa ibang mga aso, mga kaibigan. Ngayon, tingnan mo. Tara, lumapit tayo kay Nora. Ipapakit ako rin sa inyo ang tubig. Alam nyo, nung huli, bumili tayo ng pump ng tubig. Doon namin ikinakabit ang linya ng tubig. Ngayon, nililinis ko mabuti ang paanakan at napakaganda ng naging ayos nito. Nakabit na rin natin ang tubig sa container. Salamat sa Diyos, umagos na rin ang tubig mula sa container natin ngayon. Isang panel na lang ang natitira natin trabaho. Kung papala rin, maayos ko na agad ang mga solar panel natin. Unti-unti nang gumaganda ang ating bukirin. Lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Hindi mo naman kayang gawin lahat ng sabay-sabay. Napakamahal ng lahat ng bagay. Unti-unti namin inayos ang mga bagay-bagay hanggat kaya namin. Ngayon, napakaganda na ng kulungan at silungan ng aming mga kambing. Tingnan mo rin itong harden. Iniisip ko talagang maglagay ng parang tambayan dito. Pero, hintayin mo na natin matuyo ng kaunti ang lupa. Ngayon, sobrang putik pa dito. Dahil solar. Sandali, muntik na ako madapa. Pakita rin natin si Ares, tingnan mo. Ares! Pass away, na Ares! Kaway ng asno na si Ares! Pumayat ng husto ang anak kong kulit talaga. Anak, ano na namang ibilagsak mo? Mga kaibigan, si Ares ay operahan na yun. Nagka-problema dito kaya pakita mo na lang mula sa malayo. Hindi ko rin alam bakit nangyari. Isa sa milyong pagkakataon. Pero ano, hindi ito nangyayari sa kahit kanino. Isa sa 1 milyon lang. Kay mas lumbaba lang lumalabas ang bato sa bato. Hindi ko pa narinig sa aso ito, pero sa akin nangyari. Nagkaroon ng ganitong karamdaman si Iris. Wala pa akong nakita o narinig na ganito sa iba. Nangyari rin yun sa akin. Kung papala rin na yung araw ay operahan siya, ayusin nilang bahagi niya yon sa pamamagitan ng operasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Huwag kalimutan ipagdasal siya. Sana ligtas siyang makalabas ng operasyon na may panganib. Bibigyan siya ng anesthesia at kung hindi kayanin ng katawan ng hayop, Diyos nang bahala, baka mamatay siya. Alam niyo naman, ganun din natin nawala si Sheila, naming babing aso. Dinala namin si Boxer Sheila sa veterinaryo. Alam niyo, buntis siya noon. Yung dinalhan natin dati, hindi pala totoong veterinaryo. Sa tingin ko dahil sa kawalan niya ng karanasan at siya ang may kasalanan, ewan ko na lang kung ano ba masasabi ko. Kung hindi mo kaya gawin ang trabaho yan, huwag mo nang subukan o pasukin ang panganib na yan. Siya ang may kasalanan at pananagutan dun. Ngayon, syempre, pupunta kami sa ibang veterinaryo. Sana si Ares, anak namin, ay makalabas ng ligtas mula sa operasyon at sana wala kaming maging problema at gumaling siya, mga kaibigan. Noon, talagang labis ako nalungkot dahil kay Sheila. Totoo, nabanggit natin niyan si Sheila. Nalungkot ulit ako, nawala sa atin siya, pati ang mga anak niya. Kanyan talaga, kuya. Kapag may ganitong problema, sunod-sunod dumarating. Oh, kunan mo si Faisal. Kunan mo yang Leon, kunan mo. Leon, nunarado na! Anong ginagawa mo dyan, ha? Sa tabi ni Apollo, Faisal baba, Diyos ko, idol kita sa karisma. Sumigaw kami ng Faisal, Natasha, tapos biglang tumakbulit si Dede. Huwag kayong pasaway, ha? Subukan natin pakawalan si Tyson baba. Gabi na, anak ng Argentina, nasaan ka? Masang ka na, anak? Makita lang ng bayan ng makina, takbo na. Galing mo talaga, anak. Saludo ako sa'yo, Tyson Papa. Ngayon, tinan niyo mga kaibigan, kinuha namin ang mga paleting ito dito. Ginamit namin ang ilan sa mga paleting ito, inilagay namin sa ilalim ng mga tuta sa paanakan. May trabaho kami para sa welder, pero na-postpone. Nagkasundo lang kami na pupunta siya noong weekend, pero hindi siya sumipot. Sabi niya, hanggang Webes lang ang susunod na linggo niya magagawa. Kaya kinanselo ko yung trabaho na yun. Sabi ko, huwag ka nang pumunta. Wala tayong ganun karaming oras. Sigokan, kilala niyo siya, lalo na sa mga lumang video.
Tinawag ko siya mula Osmanye para sumama sa akin ngayon. Marunong din siya sa mga welding at iba pang ganyan. Sana siya na lang nag-welding lahat. Darating siya dito sa loob ng 1 o 2 araw. Gagawin namin lahat ng kailangan dito na magkasama. Ayusin natin ang paanakan at kulungan. Pag tapos na, ilalagay natin ang natitirang mga palit sa ilalim. Tama ba, Karam? Pasaway ka talaga, Karam. Bakit nga ba ako pumunta sa kotse? Kukuha lang ako ng gasolina sa kotse ngayon. Wait lang, paandarin ko muna ang water pump. Mausisero talaga tong sinamila at mahilig makialam. Tyson Baba, saludo ako sa iyong danggal. Ipakita mo rin yung isa pang tangke. Mga kaibigan, ikakabit natin ito sa may unahang mga kulungan. Lilinisin ko ang mga unahang kulungan gamit ang tubig sa tangke. At mas bibilis pa ito pag nailagay na ang motor. Ikakabit ko na ito ngayon para bukas makita nyo na. Di ba, Apollo? Guwapo kong anak. Si Apollo binasar na naman ang bahay ng aso, kaya nilagay ko ulit ang tangke. Wala siyang magawa sa tangke. Nora, bakit mo itinapon ang tubig? Pakita si Nora. Nora, itinapon mo ang tubig mo, anak. Sandali, ilalabas na kita na yun. Pasaway ka, Nora. Maghintay ka, anak. Konting tiyaga lang. Tiyaga lang, alis na tayo. Sige, mahal. Maya-maya dadali na kita kay Hector, Nora. Sobrang mahal ko si Nora. Dinala ko si Medusa dito. Milabas ko ulit si Medusa. Halika, tingnan mo ang tangke ng tubig. Tingnan mo ang tangke ng tubig. Ilagyan na namin ng tubig ang container namin. Tumawag ako ng tubero. Inayos niya ang mga tubo namin. Tingnan mo, ipakita mo ang mga tubo. Naikabit na namin ang mga tubo ng tubig namin. Pagkatapos doon, ngayon may tubig na kami sa container namin. Tingnan mo, dati napagawa ko ng ganitong mesa para sa tangke ng tubig. Nilagay namin ang tangke ng tubig sa taas, kaya magandang daloy, at nagagamit namin ng maayos. Ngayon may maayos na tayong tubig sa container natin, mga kaibigan. Yung isa pang tangke, ilalagay din natin sa harap ng mga kulungan. Kapag nailagay na natin ang motor dito, ikakabit na lang sa gamit ito. Tuloy lang kuya, malakas ang pressure, gagandang tubig. Ayos na ayos. Bakit ganyan nga Karam, pasaway ka? Halika, paandarin natin ang motor. Tingnan mo ang tubig na yan. Kung papalarin ngayon, ipapatingin ulit natin si Destanlar sa veterinaryo kuya. Gusto nyo ba nagawan ko kayo ng hiwalay na video tungkol kay Destanlar? Para makita ang latest niyang kalagayan, mag-comment lang kayo. Gagawa ko ng video tungkol kay Destanlar para sa inyo. Ipakikita ko rin ang gamutan niya. Kapag nakabit natin ang solar panel, may balon kami sa bukirin. Doon sa balon na yun. Papatakbuhin natin gamit ang submersible pump. Maraming tubig ang makukuha natin mga kaibigan. Kuya, tignan mo, nandito ang water pump. Ayos ba? Lalagyan ko muna ito ng gasolina ngayon. Subukan nating paandarin ito. Pagkatapos yan, tingnan mo yung lalabas na tubig, kuya. Gusto ko rin ipakita sa inyo kasi talaga napadali nito ang trabaho ko. Bumili rin ako ng maliit na makina, hindi rin ito malakas kung gusto mo ng gasolina. Hindi talaga malakas, gaya ng sabi ko. Sa totoo lang, hindi ko naman sabi na hindi talaga kumukonsumo. Sige, araw-araw ay kaunti lang naman, siguro mga 1.5 litro ang nagagamit niya. Habang ginagawa namin ang trabaho namin, 1.5 litro ang nagagamit habang nagtatrabaho. Sa ngayon, ang 1 litro ng gasolina, 6 na lira. 75 lira katalo. 2,100 lira ba yung katapon? 75, ibig sabihin, 2,250 lira. Kailangan pa bang tanggalin ng hangin? Tapos yung mga gawain pa ng pagtanggal ng hangin nito at kung ano-ano pa. Teka, subukan muna natin paandarin, tingnan natin kung kailangan ba talaga. Buksan ko na rin dito. Sa ngalan ng Diyos, ang mahabagin, ang maawain. Saan nga ba natin nilagay ang dulo ng hose? Nandito pala. Dito ba yun? Tingnan mo, lalabas ng tubig. Direkta ko kinukuha ang tubig mula sa pool na to. Pero sa tingin ko, kailangan nating alisin ang hangin nito. Hindi, tingnan mo, nagsimula nang dumating. Oh. Teka, napupuno na yun. Ngayon, napupuno na. Sobrang pinadali nito ang trabaho ko. Tingnan mo, dumarating na ang tubig. Nagawin ko lang ito ngayon. Pag tumawag ulit ng bako, di nyo na marinig boses ko dito. Halika, lakad mo na to. Sandali, halika. Yan. Halika. Tingnan mo yan. Pagdating ng bako, ipapahukay ko pang mas malalim ang pool. Ayos ba, kuya? Pagkatapos nun, nabasag na naman ba ang tubo ngayon? Tingnan mo,
Sandali anak, ayan na naman siya. Hindi niya nahila yung klape. Kita mo ba yung umaagos na tubig, kuya? Tingnan mo. Alam mo, itong mga to ngayon. Malaking bagay ito para sa amin. Siyempre, maaaring normal lang ito para sa inyo. Dahil walang tubig sa bukirin namin, kailangan naming linisin ang lahat gamit ang tubig mula sa drum malapit sa kulungan, gamit ang timba, tingnan mo. Alam mo, ito ay naging isang bagay na talagang nagpadali ng trabaho ko, tingnan mo. Ngayon, papasok na ako sa loob ng paanakan. Nahuhugasan ko na nung maayos na lahat, nakikita mo? Ngayon, binibigyan niya sa atin ang tubig mula sa pool. Alam mo, may tubig dun sa pool. Yung pool na yun, napupuno ng ulan. Doon na ipon lahat ng tubig ulan dito. Tingnan mo yung tubig ulan na yun. Nakikita mo ba? Kunan pa natin. Gusto ko sana maglinis, pero nakahiga ang mga aso. Kaplan, lumabas ka. Lilinisin ko lang dyan. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Papalilinisin niya. Isa-isa yung lugar eh. 25 metro din ang hose. Tingnan mo. Nakikita mo ba? Hugasan mo na rito, hugasan mo ang paanakan, yunat mo ang hose. Maglagay ng tangke sa kabila. I-video mo yung lugar na inuhugasan ko para makita ng tao paano at saan napupunta ang tubig. Rocky, umalis ka na. Tingnan mo ginagamit namin ang tubig ulan para sa trabaho namin. Sabihin mo lang, gusto mo ba hugasan ko na rin ang motor ko? Pati motor, abot pa ba ang hose? Abot, tabihan kayo, hugasan ko ang motor. Kinaindi ni Faisal yung upuan ko, walang hiya talaga. Hugasan ko muna ang motor ko, tingnan mo. Aha. Linisin natin ng maayos. Nakita mo ba? Sige. Si Faisal ang sumira ng upuan. Kailangan ko rin gumawa ng pwesto para sa motor ko. Sinisiring yung mga aso ang motor ko. Kailangan natin ipacheck ang motor, tingnan mo. Ang tubig na to, ayos na ayos para sa atin. Kuya, kita mo? Tubig ulan to, ha? Seryoso, tubig ulan talaga, tingnan mo. Palaliman pa natin ng konti ang pool gamit ang backhoe. Pagkatapos noon, magkakaroon tayo ng maraming tubig. Alisin mo na rin na ipong tubig dito. At saka, gamitin mo pumapasok ang tubig sa trabaho mo. Magtipid ka, huwag mo sayangin ang tubig. Ano pa bang hihilingin mo? Tingnan mo, ang linis ng tubig. Pag nilagay na natin to sa mga kulungan sa unahan, tapos na tayo. Sara muna natin ito mga kaibigan. Sige. Ilagay ko rin to dito para di mabasa ng ulan. Tara na. Ang galing nito para sa atin, kuya. Mas madali na maglinis dito ngayon. Dala ng timba, buhos, dala ulit, buhos ulit. Sobrang hirap na trabaho. Sobrang napapagod kami nun. Man, malinis na. Kailangan lang dito ng dagdag na tangke para sa malinis na tubig. Hindi ko pinainom ang mga aso mula sa tubig na ito. Hindi ko ito ginagamit bilang inumin tubig para sa kanila. Kumukuha pa rin kami mula ron gamit ang timba. Pero naging maganda ito para sa paglilinis. Talagang malinis ang naging resulta ng paglilinis. Nora! Nora! Anak, wala ka bang tali sa leg? Aalisin ka na namin ngayon. Dapat pala nagdala tayo ng tali, anak. Nakikita mo ba si Dede, yung walang hiya na si Dede? Tingnan mo. Nakahit niya yun si Nora. Bantay siya, naghahanap ng asong atakihin. Tingnan mo, manyak si Dede. Dalhin muna natin si Nora kay Hector Papa para maprotektahan siya kay Dede. Dede, wag! Anak, huwag ka munang sumuot sa ilalim ng paa ko. Halika dito, Nora. Halika, Nora. Kung papala rin, makakuha tayo ng anak mula kay Hector at sa isa pa, sa susunod, kukuha rin tayo mula sa isa pa. Kay Carlos. Dede, sandali lang ha. May sugat si Nora sa ulo, di ba? Darating na si Tyson. Sana hindi sila mag-away. Sa totoo lang, nasa napakadelikadong posisyon tayo na yan. Nakita mo ba si Dede, inaaway niya si Tyson? May kasama tayong babaeng asong nag-iinit. Nag-aaway agad ang mga lalaki, tol. Ang mas malakas ang nais na makapareha ng babaeng aso. Sabi ni Dede, akin ang babaeng yun. Halika, Nora. Hindi natin papayagan si Dede. Sandali lang. Tumatakbo na rin si Rocky ngayon. Halika, Rocky. Pero si Rocky ay may gusto kay Nora natin. Natulog siya sa kandungan ni Nora. Halika, Nora. Hindi po, Dede. Kailangan na natin ikulong si Dede na yun. Baka asa rin niya si Hector. Malaki ang tsansang mag-aaway si Hector at isa sa kulungan. Teka, pwede mo ba ilayo si Bonchuk? Tingnan mo ang tindig ni Bonchuk. Bonchuk!
Anong klaseng tindig yun, ha? Pilyong bonjuk. Nakakainis minsan ang kambing, pero mahal ko rin sila. Dede! Huwag kang mapasaway! Si Dede, inaaway niya ngayon ng lahat. Kalma lang, cheater, anak. Halika, Nora, halika, Nora. Huwag mo ring hayaan gawin niya ni Dede. Huwag mo hayaan gawin niya ni Dede. Tingnan mo ang tingin ni Hector. Sandali lang, Marla. Teka lang. Hector! Hector, anak, narito ang asawa mo. Dinala ko ang asawa mo, anak. Ngayon lumapit ka, anak na babae. Laura, lumapit ka, hindi Dede. Ngayon, kuya, sundan natin siya, tingnan natin. Dede, siguradong paglabas niya atakin na si Hector. Teka lang, tingnan natin. Nakita mo ba si Dede? Umunggol siya kay Hector. Dede, huwag kang sumabak sa mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Tigil! Ilalagay ko rin dito si Nora, kuya. Tumatakas siya, tumatalon, at nilulundakan pa ang pader. Kahit sa may mga manok, tumatalon siya sa ibabaw ng bakod, tumatalon pa siya palabas ng paanakan. Si Nora, kahit medyo malaki ang katawan, napaka-atletikong aso. Hindi mo siya mapigilan, kahit saan mo pa siya ilagay, tumatakas siya. Iniwan ko siya, sabi ko, nakatakas na naman siya. Agad ko siyang binantayan, salamat sa Diyos, hindi nasa labas si Dede nun. O, kita mo, naghahanap na naman silang paraan para makatakas. Nora, anak, walang takas. Anak, magbela ka ng apo sa amin. Oo, nakikita mo si Dede. Naku, Dede! Dede, tingnan mo, hindi nabibiro si Hector. Dede, baka madala ka. Hoy! Teka, nako. Tingnan mo, naipit niyang paa niya sa ilalim ng pinto dahil sa'yo. Sige na! Huwag kang pasaway. Naipit ang paa ni Hector, di ba? Salamat, nagpaparis na sila. Pwede na tayong umalis. Kung suswertein, baka magkaapo na tayo. Nababaliw na si Carlos. Carlos, anak, kahit isang apo lang inihiling namin. Si Hector ay naging ama na. Si Carlos, hayaan muna natin lumaki pa ng kaunti. Hayaan muna natin lumaki pa ng kaunti, pwede ba? Hayaan muna natin lumaki pa ng kaunti si Carlos. Carlos, Nora anak, anong ginawa mo? Alak, nilagay kita dyan para dumami. Bakit ka umalis? Ha? Anak, bakit ka tumakas doon? Hindi mo ba nagustuhan si Hector? Ha? Anak, hindi mo ba nagustuhan si Hector? Kuya, tingnan mo si Nora. Nakita mo ba kung saan tumakas yung loko? Sabi ko na sa inyo kanina, tumakbo agad yung babae, kuya. Tingnan mo. Pero hindi pwede, kailangan natin siyang kunin doon. Napatingin na sa kanya si Dede, baka magmati na agad sila. Teka, tingnan natin kung makakababa si Nora mag-isa mula doon. Teka lang. Magkakaparehan na sana sila eh. Hindi, halika. Halika anak. Sana pwedeng tumalon si Nora. Ayos, grebe. Nora, halika. Nora, halika anak. Halika dito. Halika nga. Nora, halika! Nora, halika! Shh, Alex, kalma ka lang anak. Huwag ko sumigaw. Tigil! Dede! Tiga lolo, ayaw ni Marla kay Nora. Baka mag-away sila. Nora, dadalhin ka pa rin namin doon. Nakikita mo si Dede? May sugat siya sa ulo at nililinis niya ito. Tingnan mo. Pero ganyan ang ginagawa ninyo. Binubuksan ninyo ang sugat niya tapos hindi na gumagaling ang sugat na yun, anak. Hindi ninyo siya tinutununan. Tingnan mo. Teka, halika Nora. Shh, Dede, umalis ka. Kukunin pa si Nora, kuya. Nora, halika. Halika anak, halika. Ayaw kong hilahin ka ng ganyan. Halika na. Teka lang, sandali. Ay, naku, Dede, teka. Teka lang. Kukunin ulit natin ngayon si Nora. Anak, wala na talagang takas dito. Sinasabi ko lang sa'yo. Ayaw kong makita kang tumatakas ulit. Tumawang ka, anak. Ilalagay ulit natin. Ayan, tumatakas siya. Hindi, tama na. Sige. Umalis muna tayo. Ngayon lang namin inilabas si Nora. Gusto niyang mamasyal, hindi ba Marla? Aking Reyna. Grabe, ang ganda talaga ng anak ko. Nako, tumakas na naman si Nora. Nora, kung wala na talagang ibang paraan, ganito na lang gagawin natin. Ilalagay natin si Hector sa kulungan niya. Kailangan muna natin itong ayusin. Si Rakin naman ngayon ang nasa tabi ni Nora. Kanina, pagkatapos mo ikulong si Nora, pinutol ko muna ang video, tapos ikinulong ko si Dede. Si Dede laging naghahanap ng chance sumatake. Baka masaktan si Naraki at Moki, gets mo. Kaya ganun. Halika, tingnan natin si Odin. Hindi ko pa pinapadalas ang mga tuta ng Cane Corso. Palalabasin ko rin sila. Mga baby, kamusta na mga baby? Anong ginagawa naman ng mahal ko?
Mabuti na lang may makakapal na bato. Kaya hindi na dumihan ng putik ang mga hayop. Naging komportable talaga sila mga kaibigan. Kung hindi, puro putik sana rito ngayon. Oo, mga baby ko. Mga lalaking tuta ito. Halika, baby. Hindi masyadong lumalabas ang lalaki. Bakit hindi siya lumabas ngayon? Ganon din kahapon. Sige, sige. Halika, 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 halika. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Halika, anak. Teka, papasok muna ako. Baka nang hina ang lalaking tuta natin, ano kayo nangyari? Kung bubuksan natin ito ngayon, hindi ito mabubuksan. Teka mga bata, nasa ilalim kayo ng paabo. Lumabas muna kayo para makababa ako. Naku, 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 naku. Teka. Halika. Halika, bakit tayo mo lumabas? Natakot ako, baka may nangyari sa kanya. Bakit hindi ko lumalabas? Kahapon hindi ka rin lumabas. Bay, lagnat ka ba? Wala. Nanyino ba ang anak ko? May lagnat ba siya? Wala, normal ang temperatura niya. Bakit hindi ka lumalabas? Loko ka. Sinumpaso eh. Teka lang. Parang may tampo siya dito mga kaibigan. Teka, panurin muna natin. Halika. Halika anak. Tingnan ko lang kung ayos siya or baka natutulog kaya hindi siya lumabas. Ha? Teka, tingnan muna natin. Kailangan mo sundan ng bawat galaw ng aso mo, Abi. Kapag napabayaan mo kahit sandali, pwedeng magkaproblema. Medyo duda ako sa kalagayan ng lalaking tuta natin. Oh, amak. Para dito, bilang pag-iatran na yung araw. Tingnan natin, bigyan ka ng bitamina. Parang medyo matamlay siya sa tingin ko. Kung natatandaan niyo kahapon, hindi rin siya masyadong lumabas sa video. Ngayon, hindi rin siya lumabas. Kanina umaga, naglalakad pa siya. Tingnan mo, ang saya ng paglalaro ng mga kapatid niya. Hehe, mga baby ko, medyo nahuhuli siya. Hindi mo rin talaga malalaman kung may laglat siya o wala kahit hawakan mo lang, lalo na kung walang thermometer. Parang medyo masama ang pakiramdam niya, parang may muta ang mata niya. Oh, anak. Ano nangyari sa leon ko? Ang laki mo na, tol. Ang laki mo na, tol. Nagkasakit ba ang anak ko o ano? Bigyan mo agad to ng pampalakas, kuya. Para sigurado, mamaya pakainin ko rin siya. Hintayin lang nating lumamig ang manok. Ihalo natin sa pagkain, tapos ibigay natin. Dapat natin bantayan kung kakain siya. Ha? Hindi ko maintindihan, mga kaibigan. Tol, alis muna ako. Sa tingin niyo ba natampo siya sa akin? Tingnan mo ang energetic ng iba. Tingnan mo, umalis na naman yung lalaki, pre. Kita mo, yung lalaki, umalis na naman. May tampo yung lalaking to, mga kaibigan. Agat. Pagkatapos ng video, Rocky, tumakbo ka. Agad natin siya dadalhin sa isang lugar. Anak ko. Kailangan mong obserbahan ang lahat. Mula sa tingin, kilos ng hayop. Kailangan mong maintindihan siya. Shh! Fistik! Huwag kayong magpasaway, huwag kayong mag-away. Tingnan natin. Parang may konting problema sa kanya. Teka lang, malalaman din natin maya-maya. Odin! Odin, kamusta ka batang matabang? Guwapo kong anak. Dinala rin namin si Odin. Nagkataon na nagkasakit. Hindi rin namin naasikaso si Odin, kaya hindi rin siya naipakita. Oo, Odin Baba. Dadalhin ba natin siya sa palengke? Ilibot ko muna ang anak ko. Oo, guwapo kong anak. Tunay na anak ng karisma. Laking nakatayo ang buntot parang baril. Grabe, leon ko talaga. Ngayon, ilalabas ko muna ang mga tuta mga kaibigan. Ate ka na mga leon ko, halika. Grabe ang sigla nila ngayon. Di ba, Ashe? Kagabi, dumating ang veterinaryo natin. Sinuri niya sila, binigyan ng bitamina, at muling tiningnan ang kanilang mga mata. Nagbigay pa siya ng isa pang patak para sa mga mata nila. Yun ang gagamitin natin. At kung kinakailangan, para rin sa mga mata nila, para lalo pa silang lumas. Pero sa ngayon, ay maayos naman sila. Salamat sa Diyos. Kakagalin lang nila sa sakit, di ba? Hayaan muna natin makabawi pa ng konti ang katawan nila. Pagkatapos nun, gagawin na natin yung kailangan gawin. Titingnan natin sila sa mata. Ngayon, may hawak akong tabletang pampurga. Bigyan natin sila ng pampurga, kuya. Teka lang, anak. Teka lang. Lunukin mo muna yan. Sige, nalunok mo na ba? Sana yung nalunok mo na, ha? Hindi ka naman nagkukunwari, di ba? Tingnan ko nga, wala, ayos lang. Hindi mo pa pala nalunok, abanak. Bakit mo ako niloloko, anak? Ang hirap pa inumin ng gamot na to gamit kamay. Teka lang, anak. Teka lang.
Ah. Ang pinakain nito, ilagay lang sa longganisa o ibang pagkain. Ang mga to, malilikot talaga. Teka lang anak, teka lang. Lulok, ulan. Diyos ko, ano bang gagawin ko sa'yo Alam mo ba kung magkano ang bawat tableta na yan, anak? Sinayang mo ang tableta, natayan mo pa. Lunukin mo yan ang maayos, sabi ko sa'yo, anak. Nilulok na ba niya? Nilulok na ba niya? Hindi naman nahulog sa baba, di ba? Wala. Ngam pare. Grabe ang papupumiglas siya para hindi linukin ng gamot na yon. Ibigay na natin ang mga gamot nila. Halika anak. Mas matalino ng kaunti ang lalaki. Na baka sumpungin ng babae. Nilolok niya ba? Halika nga dito pa siya. Halika. Halika anak, halika. Halika. Kailangan din ng pangalan ng mga ito Mag-suggest ng pangalan para sa lalaki at babae na babagay sa cane kurso. Ayaw talagang pumasok sa tubig ang mga hayop, kita mo ba? Grabe ang likot nun nila ngayon. Nakakagigil talaga kayo. Dati, sinasabi nating pamilya ng pitbull, naging pamilya ng rottweiler, na yon bumalik sa pamilya ng cane corso. Grabe, bot, sulok natin puro kani corso na. Diyos ko sana hindi natin maranasan ang pagkawala ng mga anak natin, mga kaibigan. Halika, pasa. Kailangan natin ng magandang pangalan. Halika! Halika. May mga nagsabi rin na kapag lumaki na sila, dadalhin mo sila sa gubat para hindi mo sila ibigay. Pinatawan nila ako. Siyempre, ganito na sila ngayon pa lang. Kung palalakihin natin sila, nang kasabay ng mga mas matatanda. Balang araw, dadalhin natin sila. Siyempre, kung hindi pa natin ibibigay. Pakinggan mo kuya yung boses niya, ang lalim na ng boses niya ngayon pa lang. 3 buwan pa lang siya. Hintayin niyo lumaki pa siya, tingnan niyo na lang kung gaano kalalim ang boses niya nun. Ang gagaling talaga ng mga anak ko, pero sabi ko nga, may rikit sila. Ibinibigay namin ang mga gamot nila, tapos kailangan din nila ng araw. Dapat palaging nasa araw sila. Kasi yung araw, yun ang nabibigay ng vitamina D, pre. D ba yun o C? D, di ba? Para makinabang sila. Ngayong araw, ipapakita ko rin sa inyo habang ipinaparis ko si Nora. Ngayon, hayaan muna natin siya maglakad-lakad. Maghihintay ako ng kaunti. Pagkatapos, ibabalik ko siya kay Hector. Kapag hindi pa rin umubra, ililipat natin si Hector doon. Magpapatuloy sila sa pagpaparis. Sana minsan po nasa siyang naipares. Sa katunayan, 2 beses pa nga. Mas mabuti kung mas maraming beses silang magpares. Subukan ulit natin magpares. Makakakuha rin tayo ng isang tuta mula kay Nora Hanim. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo, mga kaibigan ko.